So mga kapatid, bago muna natin husgahan ang topic na ito, patapusin niyo po muna itong video na to, no? At hindi ho kasi maganda po yung manghuhusga ho kagad tayo nang hindi mo na tinatapos. Tutumbukin natin, iisa-isahin po natin kung totoo nga ho ba itong mga naglalabasang itong viral sa internet. Dito naman sa Bride of Christ, alam nyo naman dito, hindi ho kami basta-basta nanguhusga. Inaalam muna namin both side. Mahirap po kasi yung manghuhusga ho tayo eh. Dapat inaalam po muna natin. At tutulungan po namin kayo na maintindihan yung isang side na inuhusgahan ng iba. Tandaan niyo po mga kapatid, hindi po maganda sa isang Kristiyano po yung palahusga. Dapat pinag-aaralan po muna natin. So itong topic na to ay may part 1 at part 2. Yung part 1 ay rapture ba ang binabanggit ni Jesus sa Mateo chapter 24? At yung part 2 po nito ay posible ba magbigay ang Diyos sa Bible kahit clue? So tapusin niyo po itong dalawang part na ito. Nasa baba po yung link yung part 2. At umpisa na po natin. Sabi dyan sa September 23 na ba ang rapture? Kasi may marami naglalabasan po ngayon na mga vlog. Ngayon, since hindi naman tayo bias mga kapatid, hindi natin kagad pwede silang husgahan. Mga false prophet yung mga yan. Wala ngang nakakaalam eh. Wala raw nakakaalam. Wala. O ganun agad ang tirada ng mga ibang perverted gospel. Tandaan niyo po mga kapatid, sa pagtuturo po ng Biblia, dapat hindi ka bias. Sa pag-aaral ng Biblia, dapat inaalam mo both side. Hindi yung inuhusgahan mo kagad na false prophet yung mga yan false prophet daw. Yung mga liwaliwanag na nga, walang nakakaalam. Wala raw nakakaalam. Okay. So, given, dito tayo magsisimula sa verse na to. Wait lang po. Okay. Doon tayo sa, bago ko magsabi ng aking side, doon muna tayo doon sa, i-debunk muna natin yung sinasabi ni Jesus na wala raw nakakaalam. Okay? Liwanag na nga, walang nakakaalam. Ano ba i-debunk mo dyan, Pastor? Ang linaw na nga. Talaga malinaw. Malinaw naman eh. Hindi ako tutol doon. Okay? Okay, basahin natin to Okay. Una sa lahat, ang Mateo 24 po, rightly divide the scripture tayo. Rightly divide na naman. Hindi naintindihan ko na iba. Rightly dividing the scripture. Okay? Kanino ba tinawag si Jesus na nandito siya sa lupa? Noong panahon na sinasabi niya ang Mateo 24. Anong panahon ito? Anong dispensation? Okay, anong dispensation? Okay, dispensation, Old Testament pa siya. Technically, bakit? Hindi pa siya namamatay eh. Sino yung kausap niya? Sinong kausap? Tayo ba kausap? Mga hentil? Hindi pa nag-e-exist ang mga hentil dito. Hindi pa namamatay si Kristo. Aliwanag kasi na sinasabi sa Bible na magiging effective lamang ang kasunduan ng bagong tipan kapag namatay yung testator. Kapag namatay si Kristo. Ang problema, yung iba hindi nagdi-divide ng scripture, tira ng tira, husga ng husga kaagad. Pero basahin muna natin irespeto natin yung salita ng Diyos muna kasi sinabi ito eh. Sabi rito, ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ng mga anghel sa langit o anak man, sino daw ang ama lamang daw nakakaalam nito. Pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha nung panahon ni Noe. Noon, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, at nag-aasawa. Hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha nang hindi nila mamalayan at tinangay silang lahat. Gayon din naman ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. So tingnan nyo, kung babasahin nyo itong by context, eto alam naman natin na hindi to rapture. Kung titingnan nyo yung kinuha dyan, sabi rito, kung alam lamang ng punong sambayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya magbabantay, hindi niya mababaya ang pasukin ng kanyang bahay. Kaya't maging handa kayong lagi sapagkat darating ang anak
ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. Okay, context ha. Ano yung sinasabi ni Christ dito na darating daw siya na gaya ng magnanakaw? Tanungin ko nga kayo, no? Ano ang sinasabi ni Christ dito by context ha? Tungkol ba sa rapture ba talaga ang sinasabi ni Christ na wala daw nakakaalam? O yung second coming of Christ? Sige po, pakitype lang po dyan. Second coming ba o rapture? Sige lang, take your time, mag-type lang po dyan. Rapture po ba o second coming? Na. Sige, type nyo lang mga kapatid ha. Salamat sa magpa-participate. Ay, ito yun, no? O kasi nga tayo pre-trib. Napag-aralan natin sa katapusan ng mundo, guys. Ayoko nang i-discuss ang katapusan ng mundo. Panoorin nyo na lang. Pero ito yung buod ng pinag-usapan natin. O, rapture, then second coming, 7 years tribulation. So ano ang tinutukoy ni Jesus Christ dito? Yung second coming ba o yung rapture? Rapture. Okay. Salamat sa mga nakipag-participate. Ang dami nyo. Hindi ko kayo mahagilap sabihin. Pasensya na. Basta mga kapatid, salamat. Mahal na mahal ko talaga kayo mga kapatid. Napakabait nyo po sa akin. Nakikipag-participate kayo. So, lahat nagsasabi second coming. Bakit? Bakit nga ba second coming? Di ba dati may tinuturo ko dati? Ito yun ito yung Mateo 24, di ba? Walang sinabi si Christ. Sa verse 2 ng Mateo 24, sinabi niya na yung templo ay masisira. Walang matitira sa bato sa kapwa-bato. O 70 AD, ito yung analytical natin. Nasa baba po yung link sa mga nanonood ng YouTube kung bakit natin nasabi to. Walang binanggit si Jesus Christ sa rapture, walang ganun eh. Kanino lang ba binanggit ang rapture? Mamaya malalaman nyo kung kanino. Dito muna tayo kay Christ. Birth pains. Tapos ng birth pains, sa kalagitnaan ng taon, gagawin ni Antikristo, babastusin niya o bababuhin niya yung templo. Dito na rin yung Project Blue Beam. Tapos Great Tribulation. Saka palang darating ang second coming of Christ. So ang sinasabi ni Christ dito ay ang kanyang second coming ay hindi nyo alam kung anong araw. Ang sabi kasi dito, no? Sabi, araw. Araw eh, tingnan nyo, araw eh. Dalawa. Maging handa kayo. Tandaan nyo, hindi nyo alam kung anong punang sambayan, kung anong oras ng gabi. Ito, oras ng gabi eh. Darating ang magnanakaw. Siya magbabantay, hindi pababayang pasukin ng kanyang bahay. So dapat kasi natin maintindihan ano ba ang tinutukoy ni Kristo dito. Sa context, ito yung context ito yung the coming of Son of Man. Sabi dito, no, pagkatapos ng kapighatian. Pagkatapos daw ng ng kapighatian, ano yung mangyayari? Ito yun, ito yun. Pagkatapos ng tribulation, ito yun. Dito yung rapture eh. So ang binabanggit ni Christ dito pagkatapos daw ng kapighatian, ano daw yun? Ito yung yung second coming. Okay? Okay. Magdidilim ang araw, hindi na magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin at may mayayinig na kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao. Pareho ba lang sinasabi ni Paul? Ang second coming may tanda eh. Talagang bubuka yung langit, tapos maglalaglagan yung mga bituin. No. Dito pa lang, confused na iba eh. Ito daw yung di alam kung kailan darating itong second coming. So ibig sabihin, imminent din. Sino ba may sabi na pwedeng mahulaan ng second coming? Wala naman sinabi nga ni Christ, no one. Okay? No one. No one knows the day and hour of His second coming ang tinuturo dito eh.
Ayan no, second coming at tapos nanangis ang lahat ng bansa. Sa rapture ba ganito na makikita ng lahat ng bansa second ang pagdating ni Christ? Di ba hindi? Nasa alapaap lang si Christ, dadagitin ng mga si Kristiyano. Oh. Makikita nila ang anak ng tao. Sa rapture ba makikita nila ang anak ng tao? Di ba wala naman? Dumadating na may dakilang kapangyarihan. Sa hudyat, ito rin pareho rin guys. Sa hudyat na malakas na tunog ng trompeta. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig, titipunin niyang hinirangat mula sa landao. Paano magiging rapture to? Sabi nga after tribulation. Samantalang sa pag-aaral natin at ilang beses na natin itong dinidiscuss, si Christ walang binanggit sa rapture pero si Apostol Pablo meron. Pero bago tayo dumating kay Apostol Pablo, nilay-nilayin muna natin kasi maraming mga Kristiyano minsan nasa full grace na eh. Sabagay, hindi ko kayo masisisi mga kapatid. Kaya ako nga kayo pinaatin ngayon para ma-educate po yung iba. Okay lang, kung hindi alam ng iba, okay lang. Ngayon, now you know, mga kapatid. Now you know. Okay? So yung binabanggit ni Christ na no one, the day of our, ano po yun, second coming, hindi po yun rapture. Una, sino ba ang kausap ni Jesus Christ? Mga Hudyo. Okay? Tapos ito pa no mga kapatid. Ito hindi to alam ng iba pero ngayon nire-reveal na ng Panginoon eh. Alam nyo ba na yung sinasabi ni Jesus Christ na no one knows the day or hour, ito ay idiomatic expression lang po ng mga Hudyo ng panahon ni Christ. Idiomatic lang po yun na ang tinutukoy ni Christ dito talaga yung Feast of the Trumpet. Na Feast of the Trumpet na hindi mo alam kung alin doong araw na yon darating ang Panginoon o darating yung pagdating niya. Okay? Kapandaan niyo mga kapatid, there's a possibility na sa rapture, bago mag-tribulation, sa second coming of Christ, mukhang totoo yung theory ng iba. Mukha lang pero di ako sigurado. Mukhang theory ng iba, merong ikalawang rapture. Yun nga yung second coming. Kasi titipunin daw sila sa alapaap eh. Titipunin lahat yung mga... I don't know guys hindi ako sigurado. Pero kagaya ni Dr. Jim Kim, si Jin Kim ba yun? Ano ba yun? Yung Baptist na Koreanong magaling magturo. Yung marami akong natutunan sa kanya pero sinasabi niya dalawang rapture talaga. First, yung ating church. Dito yun, no? Ewan ko totoo Hindi ako dogmatic. O dito daw rapture, yung second coming rapture din daw, pero si Christ bababa. Kaya nga yung mga iba, yung mga kulang sa research na mga perverted gospel, akala nila walang rapture dahil itong second coming ang rapture. Pero kung mag-aaral lang po tayo ng mabuti ng tamang eschatology, tamang hermeneutics, rightly dividing the scripture, malalaman nyo talaga na dalawang klase ang pagdating ng Panginoon. Rapture for the church, rapture for the Jewish nation. Si Jesus Christ, darating sa rapture, darating siya para sa kanyang bride. Tapos aakyat tayo sa langit, magdidiwang, mag-honeymoon tayo with Christ, with Bema Judgment. Sa mo pinagkukuha yung Pastor Edwin, manood na lang kayo ng Katapusan ng Mundo, mahabang discussion. Okay. Okay, so that is what the Bible says. Biblical ang sinasabi ni Christ that no one nor an hour ay yung kanyang second coming. Hindi po rapture. Sino ba nagbanggit ng rapture? Okay, sino ba yung nagbanggit? Ito Saan sa Bible ang rapture? Saan? Saan binanggit yung talagang letra for letra rapture? Dapat doon tayo dapat stricto tayo doon Hindi yung sasabihin mo ito rapture to. Hindi to rapture. Wala naman sinasabing rapture dyan. Katunayan nga, iba to sa sinasabi ni Paul. Puntahan nga natin yung kay Apostol Paul, no? Punta tayo sa 1 Thessalonians. Ito, basic verse to Pag-aralan natin mabuti to Context guys, context. Ibig sabihin pag sinabing context, hindi tayo iisang verse lang, hindi tayo dampot verse sa kagaya ng ginagawa ng mga perverted. Tandaan nyo po, ang Bible po ay sulat po yan, Hindi po yan, wala pong chapter verse yan. Okay? Ngayon, ang tanong kasi, doon tayo sa apostol natin.
Yung totoong nagbanggit ng rapture. Yung totoo yung tunay na sinasabi ay rapture. Doon tayo makinig. Okay, saan ba yun? Dito yun, no? The coming of the Lord. Ngayon ang tanong, rightly dividing the scripture. Sino ang sumulat? Apostol Pablo. Sino ang kausap? Tesalonica. Ang Tesalonica ba ay Hudyo o Hentil? Hentil. Ngayon, kanino nakapatungkol ang katuroang ito ng rapture? Sa mga Hentil lamang. Sa ating mga tumanggap ng biyaya, tumanggap kay Kristo, tinanggap yung covenant niya na tayo ay naligtas lamang dahil sa biyaya ng Diyos, dahil lamang sa ating bagsak na kalagayan, naawa lang ang Diyos sa atin, tayong mga Hentil, kinahabagan lang ni Kristo. Kaya kasama tayo sa tipan, wala tayong lumang tipan. Never tayo naging Old Testament, okay? Kaya yung Mateo 24, hindi po tayo kinakausap dyan eh. Kukulit talaga natin mga Pilipino, no? Hindi nga tayo kausap sa Mateo 24 eh. Mga Hudyo eh, okay? So iba yung kanilang drive, okay? Okay, paliwanag ko sa inyo mamaya more. Ulit-ulitin natin to ay bulay-bulayin natin. But that day and hour, knoweth no man, not the angels of heaven, but my Father only. Alam nyo, no, mayroong mga pilosopong Kristiyano, sabi niya, yan na nga hindi mo alam ang araw at oras, pati nga yung ama, hindi alam eh. Pati daw yung anak daw, ama lang daw nakakaalam. Okay guys, tinan nyo sabi rito, ang ama lamang ang nakakaalam. Tanungin ko nga kayo, naniniwala ba kayo dito na hanggang ngayon hindi alam ni Christ na kung kailan ang rapture? Comment down below nga mga kapatid. Kaya saan tayo lulugar dito? Ang sabi rito, hindi alam ng anak. Ngayon kung sasabihin natin na alam ng anak, lumalabas sa sinungaling si Christ. Pero, common sense. Si Jesus ay Diyos. Ang Diyos Ama ay Diyos. Ang katangian ng Diyos, siya ay omnipotent, siya ay omniscient, siya ay omnipresent. Okay? Biruin mo, no, si Kristo ay Diyos. Ibig sabihin, gantong oras, hindi pa niya alam. Kasi dispensation ng problema. Kailan ba sinabi ni Kristo? Nung hindi pa siya namamatay. Ano siya nito? Tao siya nito, tao. Nagsakatawan tao siya nito eh. Kaya hindi niya alam sa oras na ito. Kahit yung mga anghel sa langit, pati yung anak man, ama lamang nakakaalam nito. Pero nung namatay si Christ, biro mo mga kapatid, common sense naman, Diyos, siya, tapos katabi niya yung ama sa trono, 2,000 taon, hindi sila nag-uusap. Hindi alam ni Jesus Christ? Oh, come on. Common sense. Ganito ang sagot dyan. Kaya lang sinabi ni Christ na hindi niya alam kasi ng oras na to, tao siya. Itong oras na ito, hindi pa siya namamatay. Tingnan nyo si Christ, Diyos siya. Nung sinabi sa Pilipos na hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, nagsakatawang tao siya. So, ibig sabihin mga kapatid, bagamat siya ay Diyos, nagpigil lang siya ng Diyos eh. So, siya ay tao. Pag sinabing tao, nagsimula siya dun sa kapanganakan, nagsimula siyang matutong maglakad, nagsimula siya matutong magsalita ng babe, bobu. So ibig sabihin, nasa proseso yung kanyang isip hanggang sa dumating ang nasa wastong gulang na siya ng 30 years old. Bilang tao, dumedepende lang siya sa banal na spirito, guys. Kung ano man yung mga kapangyarihan ng banal na spirito, yun ang lumulukob sa kanya. So ibig sabihin mga kapatid, nung si Christ, nung bago siya mamatay, tao siya. Ngayon nung namatay siya, nung nabuhay siya maguli, iba na yun. Nung nabuhay na maguli, sinabi sa Colossus na si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. So ibig sabihin, lumalabas nun na si Kristo, nung nabuhay na siya maguli, Diyos at tao na yun. Kasi kaya naman siya Diyos at tao, kailangan may mamagitan sa Diyos at tao dahil kailangan merong part na meron siyang Diyos,
part na meron siyang tao at si Kristo lamang po yun. So maliwanag na si Jesus Christ ng oras na to, dahil tao siya, hindi niya alam. Pero nung nasa langit na siya mga kapatid, syempre naman. Ano ba namang klaseng doktrina yung ibang tao? Yung ama lang daw nakakaalam hanggang ngayon. Hindi ba nag-usap yung dalawa? Okay debunk na yan debunk na yan. Okay, balik tayo sa Thessalonica. Ito sabi dito na mga kapatid, ibig naming malaman ninyo. Ito yung rapture talaga. At ito yung sa atin. Dito tayo makinig guys. Dito tayo makinig. At dito sasabihin din ba na kung kailan ang rapture? Basahin natin by context. Okay. Mga kapatid, ibig namin malaman ninyong katotohanan tungkol sa mga namatay na nang hindi kayo madalamhati tulad ng taong walang pag-asa. Maniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nanalig kay Jesus upang makasama sa Kanya. Ito na guys, ito na yung turo ni Apostol Pablo. Makinig po kayo mabuti rito. Hindi ako may sabi nito Si Pablo, binabasa ko lang Sabi, ito ang aral ng Panginoon na sinasabi sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay. Pagparito. So merong second coming din kay Christ. Second coming. Kailan kaya to? Ito yung nature Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos. Anong tunog ng trumpeta ang nire-refer dito ni Apostol Pablo? Mamaya malalaman nyo, Pero dito muna tayo kung paano yung rapture Bababa ang Panginoon mula sa langit, bubuhayin muna ang mga namatay. So ibig sabihin sa araw ng rapture, magbubuhayan yung mga patay muna. Okay? Habang nangyayari to at habang nangyayari yung rapture, bubuhayin muna yung mga patay. Kung meron tayong mga kaibigan, kagaya ko, na namayapa kailanman lamang si Sister Irma, ayun, mauuna siyang magkakaroon ng glorified body. After daw ng buhay ng mga patay, ano susunod? 17, pagkatapos, yung mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama upang salubungin sa papawirin. Ang sabi nito, titipunin. Okay? Ngayon, tingnan natin to sa Greek. King James Version, ang pinakamalapit na Greek. Sabi dito, then we shall alive remain shall be caught up. Eto guys, yung caught up na to, kung titingnan nyo sa Greek, ay, ayan, harpazo o harpazo. Catch, pluck, take force, may puwersa. Guys, alam nyo ba yung pinakita ng Panginoon sa akin itong rapture na to, kamakailan lang, ang senaryo ay nasa Tagaytay kami, napakadilim ng Pilipinas, biglang may isang parang kala mo nahati yung yung langit ba, na bilog at kulay orange yung sinag. Lahat ng daanan nun ni rapture kasama kaming dalawa ni Kaisel. Panaginip ko lang to guys Alam nyo, naramdaman ko yung rapture talaga, yung bang para bang kinuha yung dibdib mo. Tapos, alam niyo yung parang sumakay kayo dun sa sa roller coaster sa Star City o yung mga pumupunta ng Encanto Kingdom, Pag sumakay kayo, di ba, dun ng shuttle na pataas, ganun yung mararamdaman nyo, hahatakin kayo pataas. That is rapture, and that is exactly na pinakita ka sa akin, mga kapatid. Naiiyak ako, Lord. Pinakita ng Lord sa akin to, grabe. Nag-confirm na ang Diyos sa amin, nakasama kami ni Kaisel sa rapture. Nag-confirm na po sa amin. That is harpazo, to snatch. At tingnan natin. Take it by force, harpazo. Catch away. Basta may puwersa daw na hahatakin ka. Mga kapatid, ganyan po ang rapture. Okay? Pero yung sa second coming of Christ, hindi ganyan. Walang ginabanggit na harpazo. So ito lang ang nag-iisang verse sa buong Bible na rapture. Sa Greek or sa Latin Vulgate, ito ay rapiere, rapimur. Or sa ancient ay rapturo. Doon nakuha yung word na rapture. Okay? O saan yun? Pakita ko nga sa inyo to,
Yung mga nagsasabi na wala sa Bible yung salitang rapture, ayan, letra por letra. Hindi nga lang sa English, rapturo. O, basahin ko nga. Guys, mag-speaking of tongues muna ako. Mag-speaking of tongues ako. Thessalonians 4:17. Diende nos que vivimos, qui reliquimiur, simur rapturo, il cum illis indibibus, obiam domino, in aira et sextiemper, cum domino erimus. O, ayan guys. Ayan guys, speaking of tongues yan ha. Rapturo guys. Ayan ha. So sana matauhan ng iba na wala daw rapture sa Bible. Eh ano yan? Diba? Ano yan? Guni-guni. Okay? Okay, bilisan natin na mahaba ang pag-uusapan natin. Okay, balik tayo sa rapture. Tandaan po natin, ang binabasa po natin, yung senaryo ng rapture. Sabi sa 18, kaya palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng aral na ito. So ang rapture po, ang balita po ng rapture ay kalakasan po sa mananampalataya. Kaya nga lang kasi ibang mga perverted Christian, pag rapture, laging sablay eh. Bad news lagi sa kanila yung rapture eh. Ayan eka, kapag hindi ka handa, maiiwan ka. Ayan eka, kapag nasa sinihan ka, tapos nag-rapture, hindi ka makakasama. Ayan, mga kambing. Okay, patuloy natin Nasa rapture pa rin tayo. Pero pupunta na tayo ng chapter 5. Okay? Chapter 5. O, ito, rapture pa rin, di ba? Sabi ni Pablo, mga kapatid, hindi na kailangan isulat ko pa sa inyo. Ito, bulay-bulay natin kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Hindi na raw kailangan daw sabihin ni Pablo o kailangan isulat kung kailan yung exact data ng rapture, guys. So, din si Pablo, ang pinag-uusapan dito ay rapture. Ang sabi ni Pablo, hindi na raw kailangan pa rin isulat kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Pag sinabing hindi na kailangan isulat, ibig sabihin, pwede niyang isulat. May choice si Pablo. Tingnan niyo logic guys Kung hindi kailangan isulat ni Pablo kung kailan magaganap ang bagay ng rapture, ibig sabihin pwede rin niyang isulat kung kailan. Okay? Guys, logic. Guys, makinig kayo mabuti Ibig sabihin nun mga kapatid, tinan nyo parang bata lang yan Bata lang yan Meron na akong candy, pero hindi ko ibibigay sa'yo. So ano ibig sabihin ba nun? May candy ba siya o wala? Sagot nga guys, meron. Pero hindi raw niya ibibigay. Pero ang sagot, meron. Di ba? Sige, type nyo lang meron. Aral tayo guys, aral. Ang pag-aaral po kasi hindi nagmamadali, hindi yung husga agad. Walang nakakaalam, Biblia na nga. Yung mga perverted, mga unbeliever. Aral tayo guys, aral tayo. Okay, sabi niya, hindi na kailangan isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap. So ibig sabihin, sinadya niyang hindi isulat, pero alam niya kung kailan. Alin yung sinasabi niya? Yung rapture. Ito yun. Thessalonica, ito yun. Ito yun. Ito yung sinasabi niya. Hindi niya raw kailangang isulat. Tingnan niyo yung lengguwahe ni Pablo, May alam siya. Okay? Tapos, pagdating ng verse 2, sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Meaning, idiomatic expression ng mga Hudyo. Yun yung mga guys. Tingnan mo, papakita ko sa inyo. Ano ba ibig sabihin ng no one knows? Yung no one knows the day of hour, ang sinasabi ni Jesus, at sinasabi rin ni Apostol Pablo, na no one knows, and yan po ay expression po yan ng mga Hudyo na nagre-reference sa Feast of the Trumpets. Inuulit ko guys, yung sinasabi ni Jesus na idiomatic expression, parang expression lang sa atin. Halimbawa sa atin, di ba? Ano ba expression natin minsan, di ba? I am charito, di ba? That is expression. Wherein totoo naman tayo yung charito. Grace to eat, di ba?
That is an expression. Okay, so ganun din dito. That is expression, no one knows the day of hour. Ibig sabihin nun, hindi natin alam kung kailan mangyayari. Alin daw yung hindi mangyayari? Okay? Yung exact timing ng new moon. Tingnan nyo, no? Sa Feast of the Trumpets po kasi ang tinutukoy dito. Ibig sabihin, wala raw nakakaalam ng oras at araw na magsisimula ang Feast of the Trumpet. That is exactly what they are saying. Kasi sabi rito, ito namang Google, guys. Ano to eh? May mga article to eh. Oh. Article to ng mga Jewish So, ibig sabihin, mapagkakatiwalaan to. Mapagkakatiwalaan ng Google, guys. Okay, yung mga article nandito sa gilid, oh. Legit po yan. Na ibig sabihin, ayon dito, na ang sinasabi palang idiomatic expression na no one days and hour, ito yung tumutukoy na walang nakakaalam ng araw at oras ng ng Feast of the Trumpets. Halimbawa, ang Feast of the Trumpets ay September 2022, 2025, hanggang September 24. Ibig sabihin, ang sinasabi ni Christ at ni Pablo na walang nakakaalam ng araw at oras regarding sa Feast of the Trumpet kung kailan darating siya rito. Ibig sabihin, hindi mo alam kung alin dito, September 22 ba, September 23 ba, 24. Ang tinutukoy kasi dito ay yung Feast of the Trumpets. Kung ayaw nyo maniwala, okay lang. Basta at least meron tayong idea. Meron pinagkukuwanan, hindi tayo bias. Okay? Hindi tayo bias, guys. Huwag tayong bias, Okay? Kaya nga it takes a long time to learn. Pangit kasi mga kapatid yung ugali ng ibang Kristiyano na nagja-judge kagad. Hindi mo na inaalam yung buong istorya. Isang pangit na ugali po talaga ng Kristiyano yung mga kapatid. Nakakahiya po mga kapatid. Kaya dito sa Bride of Christ, mga kapatid, ugaliin po natin na bago tayo magsalita ng tapos, siguraduhin muna natin na inaalam talaga natin both side. At salamat sa Panginoon, majority naman ng dito sa The Bride of Christ ay walang ugaling ganun. Kaya nga kayo nandito, ibig sabihin inaalam nyo talaga. Okay, so patuloy tayo sa pag-aaral. Mamaya babalikan natin yan. Kasi ang sinasabi ni Pablo dito ay imminent. At ang tinutukoy dito ni Pablo ay idiomatic expression na madalas na sinasabi sa Feast of the Trumpets. Verse 3, kapag may sinabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang sakuna, hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. So ito na yung chronological order sa verse chapter 4, rapture. Chapter 5, after ng rapture, magpapakita na si Antikristo at sasabihin niya, peace! At panatag ang lahat. Ano mangyayari? Biglang darating ang sakuna. At nabanggit dito yung babaeng manganganak. So ang tinutukoy ni Apostol Pablo dito na after ng rapture, Antichrist at simula na ng birth pain. Guys, sakto, pag-aralan nyo mabuti, tinan nyo, sabi sa verse 17, tungkol sa rapture. Tas after ng rapture, pagdating ng chapter 5, binanggit niya rito yung susunod na script ni Antichrist na peace at panatag ang lahat, pero biglang darating ang sakuna. So yung four horsemen, di ba kung nalala nyo? Peace, yung puting kabayo. Then, sakuna yung darating, yung pulang kabayo na which is ito ngayong World War. At sinabi rito, ito daw yung birth pain. Sakto yung ating napag-aaralan. Wait lamang po, nawawala yung aking. So sakto, no? So dito yung birth pains. Dito mangyayari po yun sa unang mga taon. Okay? So alam na po natin yan. Ito guys, dito kayo mag-focus sa verse. Verse 4, ngunit sabi rito, no? Binanggit ang rapture, binanggit ang Antichrist, yung timing at chronological order. Pagdating ng verse 4, dito malalaglag ang panga nyo. Ang sabi rito, no, ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid. Kaya't hindi na kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Ano yung araw na iyon na parang magnanakaw, na imminent? Yung rapture. Tingnan niyo yung pagkakasabi ni Pablo, no?
parang sila'y nagkakaintindihan na dito ng mga Thessalonica, mga Christian. Mukhang, una, sinabi ni Pablo, mukhang alam niya kung kailan darating. Tapos, ang sabi rin niya, wala daw sa kadiliman ng mga Kristiyano. Kaya hindi na raw tayo masusupresa sa araw na yon ng darating ng magnanakaw. Sa araw ng rapture, hindi raw tayo masusupresa. So, ibig sabihin, ang mga Kristiyano nung araw, alam na talaga nila kung kailan magra-rapture. Okay? So, ang tanong, possible ba na tayo mga Kristiyano malaman natin yung exact day and hour? Pangungunahan ko na kayo, hindi nyo alam yung exact day and hour. Hindi talaga alam. Pero may clue. Ito yung ano natin na, ito ang tinuturo ko sa inyo. Hindi natin alam yung sinasabi. Kasi sabi ni Christ, di ba? Sabi rin ni Pablo, no one knows the day and hour. Day, hour. May sinabi ba siyang buwan? Wala naman, di ba? May sinabi ba siyang taon, dekada? Wala naman, di ba? Ang sinabi lang, yung exact time. Okay? Yung exact time. O, ayan. So, ibig sabihin mga kapatid, pinapakita dito na yung mga Kristiyano raw ay hindi na raw mabibigla sa araw ng rapture. Ibig sabihin, kung dumating ang rapture sa specific na araw na yon, hindi na tayo mabibigla kasi alam na natin. Ibig sabihin mga kapatid, ang rapture ay pwede nating malaman kung kailan. Huwag kayo masasaktan. Okay? Hindi natin alam yung oras, guys, yung araw. Pero may clue tayo kung kailan talaga. Ngayon ang tanong, Pastor Edwin, pwede nyo bang sabihin sa akin, ano yung clue na yun? Yun ang tanong. Eto guys, ano yung clue? Dito na tayo sa clue. Ayan. Tsaka mga kapatid, tanggapin na natin ang katotohanan ng sinasabi ng Bible. Meron pang sinasabi kasi ang Bible, guys, na dapat maintindihan natin. Alam nyo ba ang sabi sa Deuteronomy, ito Old Testament to, Old Testament. Sabi sa Deuteronomy, general to guys, ugali ng Diyos to, ugali ng Diyos to. Ugali ng Diyos, di ba sinabi ni Christ, no one knows the day and hour, so secret yun. So yan ay secret. Pero may sinabi po ang Deuteronomy tungkol sa mga kagaya nating mga anak ng Diyos. Ang sabi rito, no? Sabi dito, may mga bagay na sadyang inilihim ng Diyos nating si Yahweh. Ngunit ipinahayag ang kautosang ito upang sundin natin sa ating mga anak magpakailanman. Kautosan man ang binabanggit dito, pero yung lihim ni Yahweh, yung lihim ng Diyos, ay pinapahayag sa mga anak ng Diyos, sa mga, sabihin na natin pastor, sa mga Hudyo yun . Bakit sila lang ba ang anak ng Diyos, ang mga Hudyo? Di ba tayo anak ng Diyos? Lahat ng mga nasa dugo ni Kristo ay nasa lahi ni Abraham. Si Kristo ang ating pinaka-first fruit. So anak ng Diyos. So general ang pinag-uusapan dyan. Ibig sabihin, sabi rito, inaamin naman ng Bible na may sadyang inilihim ng Diyos sa atin, si Yahweh. Ngunit pinapahayag ang kautosang ito upang sundin natin. Okay, not convincing yet. So ugali ng Diyos, meron siyang secret pero pinapahayag niya sa mga special child niya, sa mga anak niya. That is the exact logic. Okay? Guys, Bible yan Hindi ako may sabi niyan. Kaya kung kumontra yung iba rito, bahala kayo, Biblia kinokontra nyo, hindi na ako kinokontra nyo dito. Nagtuturo lang ako ng totoo. Alam nyo guys, sa totoo lang, ugali ko talaga, bata pa lang ako, gusto ko lagi nagsasabi ng totoo. Kahit na merong malaglag na kabarkada ko, basta sinasabi ko yung totoo, sasabihin ko yung totoo. Wala talaga akong pakisama guys. Minsan sa mga barkada ko dati, minsan talaga, pagkatotohanan, kahit barkada kita, sasabihin ko sa iyo yung totoo. It is better na to tell the truth kasi yung plastikin mo yung kaibigan mo, no? Di ba ang sabi sa Kawikaan? Ano sabi ng Kawikaan? Mas mapalad ang hampas ng kaibigan kaysa sa halik ng kaaway. Nasa yon? Kawikaan. Sabihin, doon ako, no? Mas gugustuhin ko yung hampas ng kaibigan kaysa doon sa halik na plastic ng yung pala yung totoong kaaway.
So, ugali ko talaga magsabi ng totoo, guys. Wala akong sasantuin. I don't care kung masasaktan kayo. Mensahera lang ako ng Diyos. Sinumpa akong tungkulin to sa Panginoon na may papahayag kong katotohanan. Oh. Kaya, hindi tayo dapat nag-judge kagad kagaya nilang ibang mga vlogger ng mga Christian. Gina-judge kagad din, no? False prophet daw na may petsa. Mga, ewan ko sa kanila, kulang sa aral, okay? Okay, nandun tayo, isa pang verse, no? Sabi sa Awit chapter 25, okay, ito, English na lang natin para malinaw. Sabi rito, no, the secret of the Lord is with them that fear Him. Kanino daw? The secret of the Lord is with them that fear Him, and He will shew them His covenant. Okay? So, pinapakita lagi dito na totoong may sikreto ang Diyos. Okay? Yung sinasabi ni Lord na no one knows, sinikreto lang yun talaga sa mga unbeliever. Pero tayo mga believer, maiintindihan natin to eh. Okay? Tinan nyo isa pang verse na nagpapakita sa huling araw, ganito yung mangyayari. Daniel chapter 12 verse 4, sabi rito, no? So binanggit sa Daniel chapter 12, binanggit ng Panginoon o through Angel Gabriel yung mangyayari sa end times. Pero ang sabi ni Anghel kay Daniel, sabi, Daniel, ingatan mo muna ang payag na ito. Isara ang aklat upang hindi mabuksan. Hanggang kailan daw? Hanggang sa katapusan ng salibutan. Maraming magsasaliksik at magsisikap na maunawain ang maraming bagay. So, sikreto daw talaga to. Yung tinatawag na about end time. Sabi dito, no, but thou, Daniel, shut up the words and seal up the book, even to the time of the end. Many shall run and flow, and the knowledge shall be increased. Yung knowledge shall be increased dito, yung pagkakaalam kung kailan mangyayari ang end times. Kasi end times naman ng ano dito, hindi ito yung technology. Okay? So napakahalaga talaga ng context. So ibig sabihin, inaamin ng Bible, hindi malalaman ito ng mga sinaunang tao. Pero sa end time, sa panahon natin ngayon tayo na sa dulo na ng panahon na malapit na dumating ang Panginoon, ilalantad din ng Diyos sa atin. So ano ang big idea dito bago tayo pumunta sa ano? No? Ang big idea dito mga kapatid, totoo na sinabi ni Kristo that no one knows. Sinabi niya ito sa mga unbeliever, sa mga Hudyo. Pero tayo mga Kristiyano, hindi tayo iniwan ng Diyos sa kadiliman eh. 'Di ba? Sabi ni Pablo kanina, basahin uli natin, no? Sabi ni Pablo kanina, ngunit wala kayo sa kadiliman, ang mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla. Hindi daw tayo masusurprise. Saan daw? Sa araw na iyon. Ano yung araw na iyon? Yung rapture. Ano daw yung rapture na iyon? Na darating daw na parang magnanakaw. Totoong darating siya ng parang magnanakaw, pero hindi daw tayo mabibigla. Tingnan nyo, no? Yung hindi tayo mabibigla sa araw ng rapture at yung sinasabi niya na ang mga Kristiyano, tayo mga anak ng Diyos, ay pwede natin malaman. Tsaka pangatlo mga kapatid, yung sinasabi ni Christ na no one knows the day and hour, hindi naman rapture yun eh. At the first place. Okay? Ngayon ang tanong, pwede na ba natin malaman kung kailan, Pastor Edwin? Matagal na natin pinag-uusapan to mga kapatid eh. Tingnan nyo Daniel chapter 9 verse 27 pa lang, pinag-uusapan na natin yung tinatawag na time frame. Okay? Daniel chapter 9, sinabi doon na darating si Christ. Kaya nga lang, it takes 490 years bago mangyari. Wherein nangyari nga ito noong 445 BC hanggang 396 BC, ito yung templo, na pagtayo ng templo at ang muog. Pero ang sabi doon sa Daniel chapter 9, no, the Messiah will cut off. Basahin po natin. Daniel chapter 9 verse 27. Sabi rito, unawain mo ito mula sa pagkabigay ng utos na muling titinding ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng prinsipeng hinirang ng Diyos, lilipas ng 49 years. 49 years. Tingnan natin. 49 years. Ito, 49 years. Ito yon. Ano daw mangyayari sa munod na verse? Muling itatayong Jerusalem, ayusin na lansangan ng muog at mananatiling gayon sa loob ng 434 years. 434 years, tingnan natin, yung mapa natin. Ito, 434 years. After 434 years, o 396 BC hanggang kailan daw to,
Pagkalipas ng 434 na taon, isang hinirang ng Diyos ang papatayin. Sino tong hinirang ng Diyos na to? Ang sabi sa King James, after 3 scores and 2 weeks, the Messiah be cut off. Wherein guys, nangyari nga to. Nangyari ito 32 AD. Kasi Edwin, ano ang basihan mo na 32 AD from 445 BC kailan nagsimula? Kailan ba ang Cyrus Decree? I-research natin, kailan ba yung Cyrus Decree? Wait lang ah. Kung magbibilang tayo from 445 BC to 32 AD is equal to 434 years, ay 483 years. So meron natitirang 7 years, no? So 490 minus 7 is equal to 483 years. Ngayon, meron akong isang calculation dito, guys. Alam nyo ba, mga Hudyo, nung ancient Jewish, ang kalendaryo nila iba, imbis na 365 days a year, 360 days lang sila, mga kapatid. Kung titingnan nyo to, 445 BC hanggang sa saktong 32 AD. Ilang days po to, kapatid, sorry, hindi po to years. Days, mali lagay ko rito. 173,880 days, okay? So yung 480 years minus 360, yun po yung total. Kung magbibilang tayo ng araw mula 445 BC hanggang 32 AD, saktong 32 AD of April o Nisan, ang kamatayan ni Kristo. O yung sumakay siya sa donkey. That is exact. So ibig sabihin, ayon sa mga Bible scholar at ayon talaga doon sa lahat, no, napag-aralan to ng mga ilang taon na 32 AD talaga yung eksaktong namatay si Kristo. So ibig sabihin, magsisimula tayo sa 32 AD. Okay? Okay. Ano naman yung nangyari dito, Pastor Edwin? Bakit ganyan? Yung 490 years na to, continuation sana to eh. Alam nyo naman, ang mga Hudyo ni-reject si Christ, kaya 32 AD na isinto ang oras. At pag-usapan na natin to sa mukhang malapit na mag-rapture, then magbibilang tayo dito ng natitira. May gap between the 7 years. Kaya yung 7 years nakapending to, guys. Ito yung unfinished business ng Diyos. Yung 7 years na to na binabanggit ni Daniel ay binanggit din ni Jesus Christ. Kaya ito ay tinatawag na 7 years of tribulation. Sa part 1 ng katapusan ng mundo na ipaliwanag ko na po yan, yung prophecy ni Jesus Christ sa Mateo 24 at yung sinasabi ni Daniel na abomination of desolation, tugman-tugma sila. Kaya dito nabuo ang 7 years, ito ay tribulation. Okay, ngayon ang tanong, saan naman nakuha to? Bakit? Paano nyo nasabi na 2,000 years ang gap from 32 AD? Kasi tingnan nyo mga kapatid, no? Teka muna, Pastor, saan mo nakuha yung 2,000 years? Ayan, sinabi kasi, may verse sa Bible na sinasabi sa Hosea chapter 6 na kung kailan daw marirestore ang Israel. Ito ay naisulat ang Hosea nung panahon ng Babylon captivity. Pero technically ito ay prophecy sa panahon na nabuo na yung templo at nakabalik na yung mga Hudyo. Kaya ito ay hindi pa ho nangyayari. Alin yung Hosea, yung mga propesiya sa Hosea. Basahin natin no, by context, chapter 6. Sabi dito, no, after 2 days, He will revive us. In the 3rd day, He will raise us up, and we shall live in His sight. Yung 2 days na to, anong 2 days to? 2 days ba to na para sa tao? Tingnan nyo, no? I-restore daw ng Diyos ang Israel. Okay? I-restore ng Diyos ang Israel sa loob ng 2 days. Posible ba yun 2 days? Magjowa nga, pag nag-break, it takes months, year eh. Tapos sabihin mo, ikaw, 2 days lang, marirestore ka na. So hindi po yan literal na 2 days. At alam naman po natin na sinasabi sa Bible na ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon at 1,000 taon sa Panginoon ay isang araw. Biblical na biblical yan. Nasa Psalms at nasa Peter. Kailangan ko na madaliin, guys. Biblical naman po talaga yan. I know what I'm saying. So 2 days, it is equal to 2,000 years. Kaya sa panahon na nireject ng mga Hudyo si Kristo, magbibilang tayo ngayon. Eto, 32 AD plus, calculator, plus 2,000 is equal to 2032. Ibig sabihin mga kapatid, sa 2032, dyan na marirestore ang Israel by accepting their Messiah.
tanggapin nila ang Messiah bilang kanilang tunay na Messiah. So ito yung second coming of Christ. Kasi bakit ko nasabing second coming of Christ to? Kasi sabi kasi dito, after 2 days, He will revive us. 2,000 years. In the third day, He will raise us up. Yung third day na to, ito yung sa another 1,000 taon, which is alam naman natin na ito after ng second coming of Christ, after ng 7 years, o susunod nito ay yung 1,000 taong paghahari ni Kristo. So another 1,000 years o 1 day, doon talaga totally mare-restore ang Israel. Guys, Israel ang kausap dito, hindi tayo, wala tayong pakialam dito, pero sa Israel nakikita natin yung mga dates at numbers at ang mga numbers ay napaka-accurate. Pastor, no one knows nga, walang nakakaalam Oo nga, no one knows. Sige, no one knows sa mga unbeliever, bala kayo. Okay. Naniniwala naman ako na no one knows. Mamaya malalaman niyo kung bakit. Alam niyo guys, yun yung mga yung mga no one knows, wala nakakaalam. Yan po yung mga basic na alam ng mga unbeliever. Actually, talaga sinikreto talaga ang rapture sa mga unbeliever Kasi hindi naman ligtas yung mga yun, hindi pa ligtas yung mga yun. Kaya, huwag nyo nang patulan yung mga nagsasabi na no one knows. Tandaan nyo pa kapatid, kapag yung isang page natin nagsasabi ng no one knows, asahan nyo mga unbeliever yan. Kasi hindi nila alam. Okay? Pero tayo kasi, binibigyan lang ng clue. Dati, last year, binigyan tayo ng clue. Lumalabas nito na binawasan natin ng 2032 ng 7 years of tribulation is equal to, ayan guys, lumalabas na 2025. Ayan na guys, ibig sabihin, itong taon na ito, magra-rapture na. Yung ba ibig sabihin nun? Bahala na ho kayo. So meron na tayong taon guys, ayan 490 years rapture 2025 ayon sa kalkulasyon natin. Paki-rewind na lang, paki-panood na lang ulit itong video na to sa YouTube. Okay, so anong big idea? Possible na this year 2025 alam natin, pero hindi natin alam ang oras, hindi natin alam ang araw. Yun ang usapan 2025, sabihin na natin ngayon, ang itong taon na to magra-rapture, given ang tanong, anong buwan? Anong buwan kaya, Pastor? Okay? So, ang big idea, yung sinasabi ni Kristo na no one knows of the day and hour of His coming, ay tumutukoy sa kanyang second coming. Hindi ho sa rapture. Basahin niyo po yung context. Yan po ang na-miss ng ibang mga Kristiyano ngayon. Lalong-lalo na yung mga nagtuturong pastor dito sa Pilipinas. Second coming ang binabanggit ni Jesus, hindi po rapture. Pangalawa pang big idea, nang ginunaw ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig, ipinaalam ng Diyos kay Noah kung kailan magbabaha. Nung panahon naman ng ginunaw ng Diyos sa pamamagitan ng apoy, ang Sodoma at Gomora, ipinahayag ng Diyos kay Abraham kung kailan gugunawin ang Sodoma at Gomora. So ako'y naniniwala na bago mag-rapture, ipapahayag din ng Diyos sa mga tunay na anak niya kung kailan talaga magra-rapture. So anong basihan ko? Saan sa Bible? Sabi sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 4, ang linaw na pinag-usapan natin kanina, at sabi dito, ngunit wala kayo sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon. Ano yung araw na iyon? Yung rapture. Na ano daw yung rapture? Na darating na parang magnanakaw. Imminent talaga siya, hindi mo alam kung ano yung oras at araw. Malalaman mo rin kung anong buwan at malalaman mo rin kung anong taon. Kaya malinaw ang verse, hindi daw tayo masusupresa yung mga tunay na anak ng Diyos daw sa araw ng rapture. Dahil malalaman natin ito kung kailan. Ngayon, bago kayo manghusga, ipagpatuloy po natin ang pag-aaral na ito sa part 2. Nasa baba po yung link. Ma-upload po ito sa September 6, ngayon 2025.